We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Pamunuan ng Barangay Santo Niño sa Batangas City, kinondena ang pagbaril sa isang habal-habal driver matapos ang alitan sa terminal. Kaanak ng biktima may panawagan sa sospek. Isang Chinese national dinukot umano ng 4 na kapwa Chinese national sa Santo Tomas City. Presyo ng luya sa Lipa City Public Market tumaas ng 210 hanggang 220 kada kilo. Ilang lugar sa Calabarzon nakaranas ng malalakas na pag-ulan ngayong araw. At si 72 anyos na lalaki sa Lipa City may mahigit 500 koleksyon ng mga saranggola. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nakaranas sa malalakas na pag-ulan ng ilang lugar sa Batangas ngayong araw, dulot ng localized thunderstorms ayon sa Pag-asa. Narito ang report ni Denise Abante. Makulimlim na panahon ang naranasan sa ilang lugar sa Batangas City kaninang umaga at nagsimulang bumuhos ang malakas na pag-ulan sa lungsod kaninang alas 10 ng umaga hanggang magtanghali. Ganito rin ang naranasan sa ilang lugar sa Batangas. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng localized thunderstorms. Kasabay po nito, meron po tayo yung trough po, yung extension ng low pressure natin kaninang umaga, na yung hangin po na nanggagaling dito at yung ating southwesterly wind flow ay nagsasalubong po, na nagkakaroon po tayo ng pagkakabuo ng ating mga thunderstorm clouds o yung cumulonimbus clouds. Mababa naman ang tsansang pumasok ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa bansa, pero umaabot ang trough o extension nito sa ilang bahagi ng Luzon. Ito naman po ay papalayo naman po sa ating bansa. So wala po itong direktang epekto sa mga pag-ulan sa ating bansa. Kung kaya po ang ating mararanasan pa rin po sa kasalukuyan hanggang sa mga susunod na araw ay ang ating mga localized thunderstorm. Maliban na lamang po kapag lumakas po ang ating southwesterly wind flow. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Asahan pa rin daw ang maulap hanggang sa maulang panahon sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Kaya abiso nila sa publiko, huwag kaligtaang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng 210 hanggang 220 pesos kada kilo ang presyo ng luya sa Lipa City Public Market. Ano kaya ang dahilan? Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Bet mo bang magsalabat? Kapit lang dahil ang presyo nito ngayon sa Lipa City Public Market nasa 210 hanggang 220 pesos ang kada kilo. Isang linggo na raw nararanasan ng sipa sa presyo mula sa dating 180 pesos per kilo. Kasi po wala nang stock nauubusan na. Puhunang 5 kilo na lang muna ang kinuha ni Robilin sa supplier niya na pambenta. Naniniguro siyang mauubos ang kinuha niya at hindi masasayang. Mahal daw po yung kuha nila, kaya mahal din yung pasa sa amin. Dahilan ng taas presyong ito ayon sa Southern Luzon Farmers and Traders o SOLUFAT ang kulang na supply ng mga magsasaka. Planting season na raw kasi ngayon at ang mga tirang luya nila ang ginawang pananim. Ubos na yung stock natin sa market. Kaya nagkakulangan sir sa supply. Kasi panahon ng taniman na kaya hindi nila pwedeng ibenta yon kasi pananim na nila. Aabutin pa raw ng 5 hanggang 6 na buwan ang pag-aani sa mga naipunlang luya. Kaya asahan pa raw na tuloy pa ang taas presyo. Nagkasya na lang sa ilang guhit si Magno panglagay sa tinola. Pagkakailangan hindi maiwasang hindi bumili. May taas presyo rin sa ilan pang lowland at highland vegetables sa lungsod na angkat pa galing sa ibang lalawigan. Nasa 100 piso na ang kada kilo ng talong mula sa dating presyo na 60 pesos. 30 pesos naman ang taas presyo sa sitaw na nasa 100 piso ang kada kilo. Itong nakaraang summer,
marami yung mga natuyot na mga gulay kaya ngayon kulang ang supply. Diskarteng pagtitipid daw ang dapat gawin ng mga mamimili para iwas aray sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Kinondena ng pamunuan ng Barangay Santo Niño sa Batangas City ang pagbaril sa isang habal-habal driver matapos ang alitan sa terminal. May follow-up report si Denise Abante. Mariing kinondena ng pamunuan ng Barangay Santo Niño ang pagbaril kay Margarito Perez, isang habal-habal driver na residente ng nasabing barangay. Alas 7 ng umaga kahapon ng kapwa nito habal-habal driver, ilang metro lamang ang layo mula sa barangay hall. Ayon sa mismong pangulo ng barangay, hindi residente sa lugar ang suspect. Ay, sadya naman, sabi ko nga pag nahuli, huwag nang palabasin. Yan dating lang yung doon, pero maraming kamag-anak doon. Ayun pong biktima po, Kap, taga roon po mismo. Sadya pong taga roon. Kasalukuyan pa ring nagpapagaling sa Batangas Medical Center ang biktima na naoperahan na raw kagabi ayon sa ilang kaanak nito. Hindi naman daw makapaniwala ang mas nakababatang kapatid ni Margarito na nangyari ito sa kapatid. Panawagan nila sa suspect na sumuko na. Maaari naman daw sanang daanin sa maayos na usapan ng hindi pagkakaunawaan para hindi na humantong sa pamamaril. Dapat naman ay siya malagot at humarap na harapin niya ang kanyang problema at kako yung tao ay disable ang kanyang motor sa manubela nilagyan pa ng bahakay para may suot yung kanyang putol at siya makapag-drive. Lamang kanyang hanap buhay. Patuloy pa rin hinahanap sa ngayon ng suspect na tumakas sakay ng kanyang motorsiklo patungo sa direksyon ng Barangay Maruklap ayon sa pulisya. Abiso ng pamunuan ng barangay ang iba yung pag-iingat ng mga residente dahil batid nilang may dalang baril ang nakatakas na suspect. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nais pang palakasin ang mga aparato ng Department of Information and Communications Technology para sa pagtugon sa oras ng kalamidad at sakuna. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa mga panahong hinahagupit ng naglalakasang bagyo ang bansa na may dalang ulan at malalakas na hangin, pinakanapupuruhan nito ang linya ng komunikasyon, bagsak ang signal, hirap din ang koneksyon sa internet. Ito pa naman kung sakali ang nakatutulong para matunton ang mga lugar na nangangailangan ng tulong. May ginagamit na ang DICT na Government Emergency Communication System, Mobile Operations Vehicle for Emergency o GEX-MOVE na nakatutulong sa disaster response. Pero nais pa nilang palakasin ang paggamit nito. DICT would like to ensure that during calamities, typhoon, flooding, whatever, that the communication is still usable or can be used in transmitting the data, especially when, let us say, our ISP is down. Ang MOVE Dispatch ang bahalang kumulekta ng mga impormasyon at visual images sa ground zero na tinamaan ng kalamidad. Ibabato ito sa NDRRMC Operations Center. The role of the ICT is at least somehow using our vehicles, the MOVE, to make the internet during calamities is still available and working. Samantala, patuloy pang ahensya sa pagsastabilize at pagpapalakas pa ng internet connectivity sa liblib ng mga lugar sa Calabarzon. Malaking pondo raw ang kakailanganin para rito. We did it by having yung mga fiber optic. We have actually a tripartite agreement among the ICT, the Transco, and the NGCP para malatad yung national broadband project natin from Luzon going to Visayas, then going to Mindanao. Ibinahagi ang mga planong yan ng ahensya sa pagdiriwang nila ng ICT Month. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inamyendahan ng sangguniang panlungsod ang ordinansa kaugnay sa libreng panonood ng sine ng mga senior citizen at PWD sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Sumisimple raw sa panonood ng sine noong kanyang kabataan ang 64 anyos na si Mang Ruben. Sa halagang 25 pesos daw kasi noon, makakapanood ka na ng action movies at may libre pa raw popcorn. Pero sa paglipas ng panahon, ang 25 pesos na bayad sa ticket sa sinihan, higit pa sa triple ang itinaas. Kaya ang katulad niyang senior citizen na, may mga bagay na mas uunahin pa gaya ng mga maintenance na gamot bago ang panonood ng sine. Pero nito lamang Lunes, aprobado na ang inamyendahang ordinansa ng sangguniang panglungsod na nagbibigay ng pribilehiyo sa mga senior citizens at mga PWD na makapanood ng libre sa mga sinihan. Maganda yun.
layok na ngayon. Nakalibang pagka magandang pelikula, tanggal inip, makatipid ka. Bukod sa diskwento sa mabibiling mga gamot at pagkain, binigyang pansin din ng sangguniang panlungsod ang mental health ng mga nakatatanda at kabilang na nga rito ang pagbibigay aliw sa kanila. Ito'y bilang pagpapahalaga na rin daw sa mga senior citizens sa lungsod. Sa halip na magbabayad pa yung mga senior citizen, binigyan natin additional privilege nila yon. Lalo kita naman natin ng mga senior citizen, kapag hindi mo binigyan sila ng ibang outlet, medyo nanghihina katawan, kung ano mapasok sa isip, i-boost natin yung kanilang moral at isa pa, matulungan natin yung kanilang pag-iisip ay lalo nang tumalas. Laking tuwa naman ni Aling Maria na libre na siyang makakapagsine dahil mahilig daw talaga siyang manood. Sa inip na raw kasi sa bukid, gugustuhin din naman daw niyang maglibang minsan. Manunood pagka may kasama ko. Pag wala lang, hindi ko kaya. Nakakatuwa naman. Masaya ako. Pagka ako'y gayon, nakakahikap-hikap. Masaya naman ako. Nakapaloob sa inamyendahang ordinansa na maaaring ma-avail ang libreng sine isang beses sa isang linggo sa first at second screening tuwing Miyerkules at Huwebes. Kailangan lamang ipakita ang Senior Citizen ID mula sa OSCA kasama ang purchase booklet at ID mula sa Persons with Disability Affairs Office para naman sa mga PWD. Magugunit ang nag-renew na rin ng Memorandum of Agreement ang sangguniang panlungsod at isang mall para dito. Ang pamahalaang lungsod na ang magbabayad sa naturang tiket ng mga senior citizen na manonood ng sine. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, June 6, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste na apektado ng DPWH road widening projects. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dinukot umano ng 4 na kapwa Chinese nationals ang isang Chino sa Santo Tomas City, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Pasado 1:00 raw ng madaling araw noong Lunes nang tumawag sa Tanawan Component City Police Station ang nagpakilalang Pilipina na kinakasama ng 38 anyos na lalaking Chinese national upang ipagbigay alam ang umano'y pandurukot ng 4 ding Chinese nationals sa kanyang live-in partner. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima patungo sa kanyang sasakyan mula sa inuupahang bahay ng kaibigan sa Santo Tomas City matapos nilang maghapunan. Pauwi na raw sana siya sa Tanawan City, Batangas nang dukutin siya ng umano'y mga kapwa Chinese. Ang kaibigan ng biktima umano ang nagsabi sa kinakasama nito na dinukot ito. Kung titingnan natin yung circumstances, yung biktima lang po talaga ang pakay ng mga kumuha. Basically, ang nakikita naming anggulo dyan, based sa aming mga initial na findings, since itong biktima ay dati pong nagtatrabaho sa Pogo, engaging po sila sa paglalaro ng online gambling sa casino. Sa kuha ng CCTV footage na ito, makikita ang isang itim na SUV na mabilis na paalis sa Santo Tomas City. Dito umano isinakay ang biktima. Nagpapatuloy ang follow-up investigation ng pulisya para matukoy ang nasa likod ng pandurukot. Umaasa naman ang otoridad na mahahanap nilang ligtas ang dinukot na dayuhan. Baka may informasyon po kayo na makakatulong po sa ating ginagawang investigation po na ito. Ay maaari niyo pong ipagbigay alam, idulog sa pinakamalapit na police station at para po pagtulong-tulungan po namin na mahuli yung mga perpetrators. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kinakasama ng biktima, gayon din ang pamilya nito. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pumalo sa 65 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit na dengue sa Lipas City mula January hanggang May 2024 ayon sa City Health Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, ayon sa Lipas City Health Office, wala silang nakikitang upward trend. Ang ibig sabihin, hindi raw nalalayo ang bilang na yan noong nakarang taon sa parehong period.
Malaking aral daw ang natutunan ng inang si Manili nang magkaroon ng dengue ang isa sa mga anak niya 9 na taon na ang nakakaraan. Kaya't ganun-ganun na lang ang kalinisang ginagawa niya sa loob at labas ng bahay. Kagaya niyan, nakataob na yung dapat pag-ipunan, lalo't nag-ulan sa banyo, isang timba na lang. Para pagkagamit, panibagong tubig. Importante raw ang kalinisan sa paligid. Sa tala ng Lipa City Health Office, mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, 65 ang naitalang positibong kaso ng dengue sa lungsod. Karaniwang tinatamaan daw nito ay mga nasa pediatric age group. Pag madumi ang paligid, doon nagtatrial. Especially kung sila may mga huwag masyado mag-ipon ng tubig dahil doon nangyayari yung pag-breed ng mga mosquito. Kaparehong bilang o dami ng nagkakasakit ang naitatala ng opisina sa nakalipas na 2 taon. Wala naman daw upward trend cases. Manageable. And right now, may mga schools kaming mini-misting na namin. So pagpasok na ng mga bata, protected na yung mga room nila. We're starting to do it this June. Ang dengue ay malatrangkaso lang sa simula, pero dito raw nagsisimulang mag-develop ang sakit. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng lagnat na tumatagal ng 1 hanggang 7 araw mula nang makagat ng lamok na may dengue virus. Kabilang pa sa sintomas ng dengue ang eye, muscle, joint at bone pain, pananakit ng ulo at pagkakaroon ng rashes. Dapat na seryosohin daw ang sakit na ito dahil kung mapapabayaan ay pwede itong ikamatay ng matatamaan ng dengue. Ace, doon sa ginagawang misting activity ng CHO, may special solution daw silang ginagamit para rito at tumatagal ng 6 na buwan yung efficacy ng solution na ito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nanumpa si Heart Evangelista bilang presidente ng Senate Spouses Foundation Incorporated. Samantala, ipinasilip ni Avellana ang simpleng second birthday celebration ni Baby Astro. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nanumpa kaninang umaga bilang presidente ng Senate Spouses Foundation Incorporated ang fashion icon at kapuso actress na si Heart Evangelista. Ang kanyang asawa at Senate President Chis Escudero ang nanguna sa oath-taking. Sa isang maikling mensahe, sinabi ni Heart na handa siyang tanggapin ang mga hamon at makipagtulungan sa asawa ng iba pang mga senador upang makagawa ng pagbabago, hindi lamang sa mga miyembro ng SSFI kundi maging sa mga mahalagang grupo at individual sa lipunan. Simple pero masaya ang naging selebrasyon ng second birthday ng bunsong anak ni Drew Arellano at Chika Minute host Iya Villania na si Baby Astro. Sa video na ibinahagi ni Iya sa kanilang bahay, ipinagdiwang ang birthday ng anak. Makikitang naroon silang mag-asawa at kanilang mga anak na sina Primo, Leon at Alana na masayang kumanta ng birthday song. Na-excite ang fans at netizens nang ipalabas ang teaser ng Widow's War na pinagbibidahan ni Bea Alonzo at Carla Abellana. Sa teaser makikita ang intense look ng mga bida na naka-black veil with red lipstick. Ang ilang netizens hindi na nga raw makapagantay. Abangan ang Widow's War malapit na sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Alinsunod sa Memorandum Number 2024-053 na inilabas ng DILG, kailangang magsagawa ng road clearing operation ang LGU sa mga barangay. Layunin ng operasyong ito na mapanatiling malinis, maayos at ligtas ang mga kalsada para sa lahat ng mga gumagamit nito. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Engineer Brian Manalo, ang Public Order and Safety Officer ng Lipa City, para kumustahin ang ginagawa nilang road clearing operation sa lungsod ng Lipa. Magandang hapon po, Sir Brian. Magandang hapon din naman po, sir, at sa inyong mga tagapanood. Sir, kumusta po ang isinasagawa ninyong clearing operation sa mga kakalsadahan sa mga barangay sa Lipa City, alinsunod nga sa kautusan ng DILG? So ito nga pong ginawa ni DILG na memorandum. Ito po kasi ang basis nito ay binaba po sa mga barangay level. So ang mga barangay po ay natawag sa amin na mag-road clearing. So bukod po yung aming road clearing na araw-araw, tsaka po yung sa barangay na ginagawa. So kami po ay na-assist sa barangay para po sa road clearing na kailangan po nila sa kanilang barangay. Sir, noong mga nakaraang buwan, nagsagawa na kayo ng road clearing sa palengke o sa pamilihan. Pero muli po silang bumabalik. Anong inyong aksyon dito? Nag-meeting po kami ng mga kapitan, yung tatlong
barangay po doon sa public market. So nag-come up po sila na every Tuesday and Friday may clearing po kami doon sa kanilang area po, lalo po sa public market. May itatalaga po ba kayong parking area para sa mga tricycle at jeep na pumaparada sa bahagi ng pamilihan para hindi na po sila pabalik-balik doon? Actually po, nasa process kami ng pag-aayos po ng traffic code namin dito sa Lipa. Kasama po dyan ng mga one-side parking. So magkakameron po ng one-side parking, i-identify lang po namin yung mga list na magiging problem area sa traffic. Sir, ano po bang ginagawa nyo dun sa mga hindi po sumusunod? Bali po, dahil po itong ginawa na ordinance po namin na tungkol po sa clamping, so natatakot din naman po yung mga motorista namin na basta-basta lang mag-park or basta magtayo dyan ng terminal. So talaga pong para sa lahat po naman yung ginagawa namin para maibsan po yung traffic dito sa syudad na. Sir, panghuli na po ang mensahe po ninyo sa mga Lipenyo. Yun lang po. So, ating pong ginagawang ito, ang road clearing ay huwag po kayo magagalit dahil po talaga sa lahat po naman ito. So, binibigyan po namin ng ano yung pong general public para po makadaan po, maibsan yung traffic dito sa ating bayan. So, konting pasensya lang po ang hinihingi namin sa inyo. Sana po maintindihan nyo po na trabaho din po namin na maibsan po yung traffic dito. Maraming salamat po, Engineer Brian Manalo, ang Public Order and Safety Officer ng Lipa City. Thank you po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasementuhan na ang bumigay na manhole sa gilid ng kalsada sa Barangay Latag sa Lipa City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ganito na ang hitsura ng pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Latag sa Lipa City. Ang nooy natibag na manhole, sementado na ngayon. Nariprapan na rin pati ang gilid nito. May kanal din sa tabi na pagdaraanan ng tubig. Dahil nariprap na siya at saka nagkaroon ng protection, medyo smooth na ang takbo ng kanyang water flow hanggang sa ilalim ng tulay. Mahigit 80 metro ang haba ng riprap sa gilid ng kalsada. Mas kampante ng nakadaraan ng mga motorista at residente sa lugar na ito. Ayos na boss. Maganda ng daanan. Hindi na nakakatakot dumaan. Maganda. Ayos na. Ay, yung pulo pa hindi na go sa may mga daan ho. Yun nga lang, mapapansin na rin agad ang bitak sa kagagawa lang na riprap. Paliwanag ng City Engineer's Office, hairline cracks daw ito at madali na ring ayusin. Talaga namang siya ay nangyayari on the actual construction. Hairline crack naman siya. Saka natural na mangyayari. So, manageable naman siya. Saka, it will not affect the structure. At gagawa namin ng paraan ma-rectify yun, maayos. Wala pa raw koleksyon ng bayad na nangyayari at nais ng LGU na maayos ang pagkakagawa ng kontraktor sa proyekto na pinondohan ng mahigit 7 milyong piso. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Umabot na sa 174 ang kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon. Base yan sa pinakahuling ulat na inilabas ng DOH mula January hanggang June 1, 2024. Nangunguna sa may pinakamaraming kaso ang mga probinsya ng Cavite at Rizal na may 43 kaso. Pumapangalawa na ang probinsya ng Laguna na may 39 na kaso. At sumunod ang lalawigan ng Batangas na may 24 na kaso. Base sa tala, nasa 466 na ang laboratory confirmed at clinical case count sa Calabarzon. Paalala ng Health Authority, ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Mark your calendars mga kapuso, makikisaya lang naman ang Sparkle Stars na sina Kate Valdez, Michael Sager at Kokoy De Santos sa Sinukmani Festival Concert sa Rosario, Batangas sa Biyernes, June 7, alas 6 ng gabi sa Gualberto Avenue.
Sa darating na June 9 naman, araw ng linggo, abangan si Kapusong Rochelle Pangilinan sa gaganaping Court and Street Dance Competition sa kaparehong lugar. Sinsay na sa Rosario, Batangas. See you there mga kapuso! Koleksyon ng 72 anyos na lalaki sa Lipas City ang mahigit 500 saranggola. Ang paggawa nito hindi lang libangan, kundi isang therapy para sa kolektor. Narito ang report ni Paul Hernandez. Matayog ang lipad ng saranggola, hindi ni Pepe, kundi ng 72 anyos na si Tatay Ato ng Barangay Malagonlong sa Lipas City. At hindi lang yan isa, 2 o 3 dahil ang koleksyon ng saranggola niya umaabot na ng mahigit 500 na siya raw mismo ang gumagawa. Ang edad ko siguro mga 8 taon hanggang 12. Para ko namamanga sa ginagawa na aking ama. Sabi ko sa lublob ko, kaya na aking ama, kaya ko, akong anak eh. Aking sinubukan, nakagawa ako ng parang tao, lumipad. Mula sa pinakamaliit niyang flat kites hanggang sa geometric designs gaya ng dragon, bangka at jeep, meron siya. Sa lahat ng obra niya, pinakapaborito niya ang isang ito na 40 taon na sa kanya. Araw ang inilalaang panahon sa pagbubuo niya sa mga saranggola na karamihan ay pangkompetisyon. Sa takbo ng hangin, may mahina, may malakas, may pangbanayag, may pangbagyo. Mayroon akong mga bolador na dala sa labanan. Kaya ang sukat ng bolador na nakikita niyo dito, iba-iba ang sukat ng baskagan yan. Depende sa takbo ng hangin. Prized possession ang turing niya sa mga laroang bulador o papagayo. Therapy raw para sa senior citizen nating kahit man ang pagbubuo ng mga ito na naghahatid ng kakaibang kasiyahan at kalakasan sa kanya. Parang nagigitara ka, di ba maggitara, kahit hindi tinitingnan yung natugtog, ay ganun din ako. Nakipag-usap ako tuloy ang kayas ko, ganun. Kaya nga siya hinangaan sa kanilang lugar. Nakakabilib po at nakakaangan na sa ganyan pong edad, tuloy po ang kanyang paggagawa sa paghilig niya ng paggawa ng bolador. Siya po ay magandang inspirasyon para sa mga bata na dapat ganun ang pinagkakabalahan kaysa sa mga gadgets. Ang hilig ni Tatay Ato sa saranggola, magpapatuloy lang daw hanggat kaya pa niyang gumawa. At habang may mga parang kung saan siya nakakapagpalipad ng malaya at nararamdamang bumabalik siya sa pagkabata. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.